Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maria, tubong Visayas. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan tungkol sa isang kababalagan. Naganap ang pangyayaring ito, dekada 90. Nang mga panahong yun ay medyo may edad na ako pero hindi pa rin kami nagkakaanak ng asawa kong si Carlos. Nakatira kami sa liblib na lugar na kung saan malayo sa bayan. Iilan lamang din ang mga kabayan sa amin. Usap-usapang may aswang daw na naninirahan sa lugar namin pero ni isa ay walang makakapagpatunay. Sabi ng iba, hindi daw yon totoo pero ayon naman sa iilan ay may nakakita daw dito. Kaya't totoo man na yun. Basta, samot-saring usapan ang aking naririnig patungkol dito. Pero kung ako ang tatanungin, hindi naman ako naniniwalang may aswang. Isa pa, ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, maniniwala lamang ako kung ako na mismo ang makakita. Pero hanggat hindi ko nakikita yon, ekis sa akin ang usap-usapan ng mga kapitbahay patungkol sa aswang. Isang araw ay nagulat ako nang dumating sa bahay namin ang kapatid ng asawa ko. Ira, napadalaw ka. Ali, tuloy ka. Nang makapasok na sa loob ng bahay si Ira, tinanong niya kung nasaan ang kanyang kapatid. Sinabi ko namang nasa trabaho ang asawa ko pero maya-maya lang ay pauwi na rin yon. Maupo ka muna at ikukuha lang kita saglit ng merienda. Pagbalik ko ay may bitbit na akong merienda noon. Habang kumakain ay sinabi sa akin ni Ira kung bakit biglaan siyang bumisita. Buntis ka? Teka, sino yung ama? Bakit hindi mo siya kasama? Nag-asawa ka na pala. Dahil hindi ako makapaniwala. Ang buong akala ko kasi ay tumaba lamang ito kaya medyo umumbok ang tiyan niya. Ate Mayra, hindi po ako pinanagutan nung nakabuntis sa akin. Simula nung malaman niyang nagdadalang tao ako, hindi na po ito nagpakita. Ilang buwan ko ring itinago yung kalagayan kong to. Natatakot ako malaman nila nanay yung nangyari sa akin, kaya dito na ako pumunta. Diyos ko naman, Ira, malaking problema tong pinasok mo. Alam ko po ate, pakiusap po, tulungan mo ako ate. Wala talaga akong alam na ibang malalapitan kundi ikaw lang. Sige na po, tulungan niyo na po ako. Anong gagawin ko? Anong gagawin namin dalawa ng Kuya Carlos mo? Nakiusap siya na kung pwede ay pansamantalang dun muna siya manunuluyan sa bahay. Kapag nakahanap at nakaisip na siya ng solusyon, aalis din naman umano siya. Kailangan niya lang talaga ng matutuluyan habang nag-iisip pa siya kung ano ang dapat gawin nun. Pinayuhan ko siyang umuwi na lamang sa kanila at sabihin sa mga magulang niyang totoo. Sigurado naman akong maiintindihan siya dahil sa anak naman siya. Sa una siguro magagalit ang mga magulang niya pero alam ko namang walang magulang ang kayang tiisin ng anak. Kaya't mas mabuti pang umuwi na lamang ito sa bahay. Sunod-sunod na umiling si Ira at nagwikang, kilala ko naman umano ang mga magulang niya. Nakakatakot umano ito kung magalit at natitiyak niyang baka pagbuhatan pa siya ng kamay ng kanyang ama. Natatakot siyang humarap sa mga ito at wala siyang lakas ng loob nun. Natatakot ka sa mga magulang mo pero sa Kuya Carlos mo hindi. Mas strikto pa yun kaysa sa mga magulang niyo. Wika ko. Magkaiba kasi sila tatay at kuya ate. Alam kong hindi ako kayang tiisin ni kuya. Sinabi ko sa kanyang wala namang problema sa akin. Ayos lang na pansamantala siyang manirahan sa bahay. Hindi ko lang alam sa kapatid niya. Pero pakiusapan namin ito na maigi para mapapayag nun. Tiyak kasi ako magagalit ito oras na malamang buntis siya gayong wala naman siyang asawa. Maraming salamat po Ate Maria. Maraming salamat talaga. Sabi niya. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. Saka ka na magpasalamat kapag pumayag ng kuya mo. Kinahapunan pag-uwi ni Carlo galing sa trabaho. Natuwa ito nung makita si Ira. Matagal na kasi silang hindi nagkikita. Pero ang sayang nararamdaman ng asawa ko ay napalitan ng galit dahil nalaman niya ang tungkol sa pagbubuntis ng kapatid nito. Pinayuhan ko siyang huminahon na muna dahil baka mamaya ay mapano ang kapatid niya. Mahababang komosyon munang nangyayari bago huminahon at kumalma ang asawa ko.
Nang kumalma na ito, saka ko siya kinausap. Nang naging maayos na ang lahat at napapayag ko na si Carlos, ay muling nagpasalamat sa akin si Ira. Kinagabihan ng araw na yon ay may nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Nung pumatak ang 8:00 ng gabi, may nakita akong malaking pusa sa labas ng pintuan. Saktong pagkabukas ko ng pintuan nun, bumulaga sa akin ang napakalaking pusang ito. Napakapayat na aakalain mo walang nag-aalaga. "Bastos ka! Umalis ka nga dyan! Huwag kang harang-harang dyan sa daraanan ko!" Bugaw ko nun. Nakailang beses kong binugaw ang pusa pero hindi ito umaalis. Sa halip ay tinitingnan lamang ako nito ng mabalasik habang walang tigil sa pag-atungal. "Walang iya! Sandali nga't kukuha lang ako ng mainit na tubig." Naisip kong kubuhan ng tubig sa kusina para isaboy dito. "Ate Maria, ano pong gagawin mo dyan?" tanong ni Ira. "Ipangsasaboy ko sa pusa. Kaya kahit anong gawin kong bugaw hindi pa rin umaalis eh. Hindi man lang natakot sa pamalong bitbit ko kanina." "Pusa? Anong pusa yung sinasabi mo, Maria?" tanong sa akin ni Carlos na kakalabas lamang galing kwarto. "May pusa sa labas ng bahay. Kanina ko pa binubugaw." Kinuha niyang bitbit kong batya at siya na raw ng bahalang magsaboy sa pusang yon. Pagkabot ko sa batya ay mabilis na siyang naglakad papunta sa pintuan ng bahay. Nung buksan niya ng pintuan, wala na ang pusang nakatayo doon kanina. Sa halip ay isang malaking ibon ang mabilis na lumipad palayo nun. Mabilis na napaatras ang asawa ko dahil sa pagkagulat at imbis sa pusa maisaboy ang tubig, natapon ito sa harapan niya at sa kamalas-malasan ay nabasa siya. "Anak nang!" Hindi niya na naituloy ang pagmumura. Gawa nang nakarinig na kami ng huninang wakwak nun. Mahina na parang bumubulong. "Maria, ipasok mo na sa kwarto si Ira. Inaaswang ata tayo ha." Dali-dali ko namang hinila si Ira nun at kaagad na pinasok sa silid niya. "Masakit ba yung tiyan mo? Kumikirot?" tanong ko. "Umuho ito." Sinabi kong doon lang siya sa loob ng kwarto. Kukulin ko lamang ang langis sa silid namin ni Carlos. Baka nalamigan ang tiyan niya nun. Pagkakuha ko ng langis ay agaran kong nilagyan ng tiyan ni Ira. At makaraan ng ilang sandali ay umayos naman ang pakiramdam niya. "Anong nangyari, Carlos? Aswang ba talagang narinig nating huni kanina?" "Oo, aswang yun. Di ako pwedeng magkamali. Yung sinabi mong pusa, malamang aswang yun. Siguro natunugan ka agad na may buntis tayo ditong kasama." Hindi ako nakaimik sa sinabi ng asawa ko. Nang gabing yon ay matagal kaming nakatulog. Inabangan ni Carlos ang nilalang dahil baka mamaya ay babalik pa umano yon. Isang beses, nagpaalam sa akin si Ira na lalabas umano. Gusto daw niyang libangin munang sarili para makapag-isip-isip. Isa pa ay wala daw siyang magawa sa bahay kaya naman gusto niya maglakad-lakad muna sa may bandang bakuran. Bago siya lumabas ng bahay, sinabihan ko siya mag-ingat nun. Huwag lumayo dahil baka mamaya ay magawi siya sa dulong baryo at maligaw. May 2 daanan kasi sa dulong baryo. Ang isa ay papunta sa bundok at ang isa naman ay tagusan papunta sa karatig na purok. Isa pa, kung hindi nyo kasi na itatanong, pasado na 3:00 ng hapon yon. Nung papalabas na nga siya ng bakuran ay may napansin siyang matandang babae. Nakita ko din ang matanda dahil mula sa kinatatayuan ko ay natatanaw ko mula sa bintana ang labas ng bahay namin noon. Pansin kong kakaiba ang tinging ipinukol na matanda kay Ara. Partikular na sa tiyan ito at parang sunod-sunod na napapalunok ng laway. Ewan ko ba, pero ng mga sandaling yon ay kinatuban ako na para bang may hindi maganda sa matanda. Yun bang unang tingin pa lamang dito ay kaduda-duda ng pagmumukha niya. Hindi naman sa panghuhusga, pero yun lang talagang nararamdaman ko habang pinagmamasdang nag-uusap ang dalawa nun. Kaya naman nagmadali na akong lumabas ng bahay at sandaling iniwan ang ginagawa ko. "Magandang hapon, Iha. Anong ginagawa mo dito sa labas? Hapon na.
Magandang hapon din po. Wala po, naglalakad-lakad lang po sana ako. Ang laki naman ng tiyan mo. Buntis ka ba? Opo, mag-4 na buwan. Kinagagalak ko yung pagbubuntis, iha. Kung hindi mo mamasamain maaari ko bang hawakan yung tiyan mo? Naalarma na ako nang makita ko nga. Akmang hahawakan na ng matanda ang tiyan ni Ira. Nakita ko ding bumuka-buka ang bibig nito na para bang may sinasabi nun. Kaya naman bago pa man lumapat ang kamay nito sa tiyan niya, ay mabilis ko na yung tinapik. Nagulat naman ang matanda kaya mabilis na tumingin ito ng masama sa akin. Manang, anong ginagawa mo? Pasensya na po pero hindi mo pwedeng hawakan yung tiyan ng kapatid ng asawa ko. Napansin ko ang galit sa mga mata niya. Walang kaimik-imik itong nagmadaling maglakad palayo nun. Tarantulang matanda yun . Ano kaya yung pakay niya tahawakan niya yung tiyan mo? Sinabihan ko si Ira na pumasok na sa loob ng bahay at huwag na munang lumabas. Dahil baka mamaya ay abangan pa siya ng baliw na matanda at may gawin sa kanyang hindi maganda. Hindi kasi pamilyar sa akin ang itsura ng matanda kaya alam kong hindi ito taga-baryo. Sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Kinagabihan habang kumakain. Nabanggit ni Ira ang tungkol sa matanda nun. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Carlos na para pang gulat na gulat. Sa susunod, huwag mong pinapahawak yung tiyan mo sa kung kani-kanino lang, Ira, ha? Hindi mo alam kung anong klase ang mga tao dito. Hinirapan ko si Carlos dahil sa aming dalawa. Siya ay mabilis namang paniwalain. Kahit na wala namang katuturan ng pinagchichismisan sa labas kapag usapang aswang na. Hindi kasi pinapalagpas ni Carlos ang ganong usapan. Nakita ko sa mga mata ni Ira ang namumuong kaba. Kaya naman hindi na lamang ako umimik nun at pinagpatuloy na lamang ang pagkain. Nang matapos kaming kumain, niligpit ko na ang mga pinagkainan at nagsitulog na rin kami. Makaraan ng ilang minuto, unti-unti na akong nalulunod ng antok. Napabalikos ako ng bangon sa kadahilan ng may malakas na lagabog ang naririnig ko sa bakuran ng bahay. Sa gulat ay wala sa loob na nahampas ko ang asawa ko mahimbing na natutulog nun. Anak lang, bakit mo ako hinampas? Natatarantang sinabihan ko siyang may lumagabog nga sa labas. Tingnan niya baka mamaya may magnanakaw nun. Baka nakawin yung mga alaga naming hayop. Kakamot-kamot na tumayo si Carlos at naglakad na palabas ng silid. Bumubulong-bulong pa ito at nagwikang baka pusa lamang umano yung narinig kong lumagabog sa labas nun. Pero bago pa man siya makarating sa pintuan ng kwarto, ay muling lumagabog ng malakas sa labas ng bahay. At sa pagkakataong yun ay may kasamang mahihinang ingay ng pusa na tila ba umiiyak. Sabi ko naman sa'yo, pusa lang yun . Ginising mo pa ako. Nakakaistorbo. Alam mo namang may pasok ako bukas, di ba? Sa pag-aakala ko namang pusa lang din yon gaya ng sinasabi niya, nagkibit balikat na lamang din ako at bumalik na sa pagkakahiga. Hinayaan ko na lamang ang naririnig kong ingay ng pusang umiiyak. Kinabukasan paggising ko, laking gulat ko nang madatnan kong patay na ang 5 sa mga alaga naming manok. Laylay na ang leeg ng mga ito, na para bang kinagat ito ng matatalim na mga ngipin. Nang titigan ko itong maigi ay parang sinipsip at talagang sinaid ng kung sino mang nilalang ang dugo ng mga bangkay ng hayop. 3 naman sa mga namatay ay wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob nun. Nagimbal ako sa mga nakita ko. Kaya naman mabilis ko nang tinawag ang asawa ko at ipinakita sa kanyang nangyari sa mga manok na yon. Sino yung pumatay sa mga yan? Abay, malay ko. Kakagising ko lang . Ngayon pa lang ako lumabas ng bahay. Nagpipigil sa inis na napapakamot na lamang sa ulo si Carlos, habang isa-isang pinulot ang bangkay ng mga manok at inilibing sa likuran ng bahay. Sinabi ko sa kanyang baka ang pumatay ng mga alaga namin ay yung hayop na naririnig namin kagabi nun. Manda talaga sa akin yan. Tatagtan ko ng pinong-pino kapag naabutan ko siya, sabi niya. Pag alis ni Carlos para pumasok sa trabaho,
Lumabas ulit si Ira at nakita umano nitong muli ang matanda na nakatayo nun. Hindi umano sa harap ng bakuran namin ito. Diretang nakatingin sa kanyang tiyan. Ayon pa sa kanyang kwento, parang nanglilisik umano ang mga mata ng matanda kaya naman nagmadali na siyang pumasok sa loob ng bahay. Lumabas naman ako at sinilip ang matandang sinasabi ni Ira. Pero halos maputol na lamang leg ko sa kakatanaw at kakahanap sa matanda. Hindi ko ito makita-kita. Dahil sa hindi ko na makita ang matandang sinasabi ni Ira, bumalik na lamang ako sa loob ng bahay. Pinayuhan siyang wag nang lumabas. Baka mamaya ay kung anong gawin ng matandang yun sa kanya. Isinara ko ring maigi ang pintuan at panakanakang tinitingnan namin ang bintana. Lumipas ang maghapon at wala namang matandang nagpapakita nun. Magdidilim na lamang ay hindi pa rin nakakauwi ng bahay si Carlos. Kaya naman hindi na namin ito hinintay pa ni Ira. Nauna na kaming kumain ng hapunan pagkatapos ay nagpahinga na. Ilang minuto ang lumipas. Nakarinig ako ng sunod-sunod na pagkatok ng pintuan. Nagmadali akong lumapit sa bintana at sinilip ko kung sino ang kumakatok na yon. Kahit anong silip ko ay hindi ko maaninag. Sino naman kayang kumakatok? Imposible namang si Carlos yun. May susi namang dala to. Nung buksan ko na sanang ilaw sa labas ng bahay, nakarinig ako ng mga yabag ng paang mabilis na tumakbo papunta sa damuhan. Sakto namang papasok na sa loob ng bakuran si Carlos noon. Napansin nito ang kakaibang bagay na kumaripas ng takbo. Anak ng, "Hoy! Sino ka? Anong ginagawa mo sa pintuan ng bahay, ha?" Sigaw niya at mabilis na hinabol ito. "Carlos, huwag mo nang habulin. Baka mapano ka." Sambit ko habang nakasilip sa may bintana nun. Rinig na rinig ko ang malakas na pagmumura ni Carlos bago patakbong bumalik sa bahay. Binuksan ko naman kaagad ang pintuan para makapasok siya. "Ang baho! Parang may nabubulok na patay dito, ah." Sambit niya. Napatakip na rin ako sa ilong dahil sa nalangap ko rin ang napakasangsang na amoy na yun. Nagpalinga-linga ako at hinanap ko kung saan nanggaling ang amoy. "Ate, sa uluhan mo," sabi ni Ira. Nung tumingala ako ay nanlaki ang mga mata ko. Nang makita ko ang kapiraso ng karne nakasabit sa taas ng pintuan. Nakita kong may gumagalaw-galaw sa karne. At kung hindi ako nagkakamali ay mga nagkukumpulang uod na maliit yon. Napaatras ako. Hindi ko napigilan ang sariling manginig nun. Dahil sa nakakadiri at nakakasukang pagmasdan. Kaagad na kinuha ni Carlos ang karne at tinapon sa likuran ng bahay. Pagbalik niya ay nag-aalalang tinanong niya kami kung ayos lamang ba kaming dalawa ni Ira. Nahintakutang sunod-sunod akong tumango at binalingan si Ira noon. "Ikaw, Ira, ayos ka lang ba? Yung tiyan mo sumasakit ba?" "Ayos lang po, ate. Hindi naman po kumikirot." Nang makapasok na si Ira sa loob ng silid nito, ay inutusan ako ni Carlos na kumuha ng mga bawang at asin. Ilagay ko daw sa bintana at pintuan ng bahay. Lagyan ko rin ng silong na tinutulugan ni Ira dahil baka mamaya bumalik ang nilalang na hinabol niya. "Carlos, sa tingin mo ano kaya yon? Hindi ko nakita eh. Nagulat ako nang sumigaw ka." "Aswang yun. Nagpapanggap lang na pusa. Di ako pwede magkamali. Hindi pang karaniwan yung laki ng pusang nakita ko eh." Dagdag niya pang saad. Simula nang dumating ang kapatid niya ay sunod-sunod na ang kababalagang nangyayari. Halos gabi-gabi na kaming nakakaramdam ng kakaiba. At pati ang mga alaga naming hayop ay nadamay na sa kung anumang klaseng halimaw ang dumadalaw sa bahay sa kalagitnaan ng gabi noon. "Hayaan mo, bukas pupunta ako sa bahay ni Dan. Magpapatulong ako sa kanyang kumuha ng mga bagakay sa bukid." "Di ba may pasok ka?" "Hindi na muna ako papasok. Mas importante yung kaligtasan ninyong dalawa dito sa bahay kaysa sa trabaho ko. Paano na lang kung maulit muli ang nangyari ngayon? Paano kung nahuli pa ako ng bahagya sa pag-uwi, edi napahamak kayo? Buntis yung kapatid ko kaya dapat lang naingatan natin siya. Ano na lang sasabihin sa akin ng mga magulang namin, di ba?"
Kinabukasan ay maaga pa lang umalis na si Carlos. Bakit Kuya Carlos? Buntis na ba si Ate Maria kaya inaaswang kayo? Hindi Dan. Yung kapatid kong nagbakasyon sa bahay namin yung buntis. Ilang gabi na kaming ginagambala eh. Kagabi kung hindi ako nakauwi ng maaga-aga baka napahamak na yon. Matapos niyang sabihin sa kaibigan niyang tungkol sa nangyari, tinulungan siya nito. Sa maghapon ng yun ay ibinuon nilang oras sa paglalagay ng mga pangontra sa bahay. Habang naglalagay nga ng mga pangontrang ito, napansin kong malagkit ang mga titig na ipinukol ni Dan sa kapatid ng asawa ko. Panay pa yung pagdikit nito. Nung malaman nitong wala ng lalaking nakabuntis kay Ira at hindi nito pinananagutan. Hoy Dan, tigil-tigilan mo si Ira ha. Baka kutusan kita. Kilala kita. Ang dami mo ng mga dalagang pinaiyak. Kaya tigil-tigilan mo si Ira at baka ilagay ko sa noo mo yung ano mo. Saway ko sa bikinata nun. Si ate talaga, wala nga pa nga akong sinasabi kung ano-ano na yung naririnig ko sa'yo. Kinukontra mo naman kaagad ako. Hindi naman ako manluloko. Habulin lang talaga ako ng mga babae. Sabay kindat nun. Pero biro ate, totoo talaga yung hindi pinanagutan si Ira ng kasintahan niya. Oo, totoo yun. Kaya nagbakasyon yan dito para makapag-isip-isip. Kaya kung ako sa'yo, tumigil-tigil ka at baka pingutin ko yung tenga mo. Walang hiya yun ate no? Ganda-ganda ni Ira tapos lulukoyin niya lang. Huwag lang talaga magpapakita dito yung lalaking yun dahil naku, mata niya lang yung walang latay. Sabi niya, bakit parang ikaw yung nagagalit ha? Ano mo ba si Ira? Ngayon pa lang kayo nagkita eh. Kung makapagsalita ka, kala mo matagal na kayo magkakilala. Ngumisi lamang si Dan at muli nang pinagpatuloy ang ginagawa. Hapon na nang matapos silang maglagay ng mga pangontra sa aswang. Inalok ni Ira si Dan na magkape. Nilapag yung kape sa lameseta. Ngiting-ngiti ang loko habang sinusundan ng tingin si Ira. Sa isip-isip ko mukhang tinamaan yata ang lokong yon. Napansin naman ng asawa ko ang ginawa ni Dan. Kaya't tinapik niya ito at sinabihang maghinay-hinay sa pagtitig sa kapatid niya dahil baka matunaw umano ito. Kinagabihan, habang nagiinuman silang dalawa, bigla na lamang lumagabog ang taas ng bubungan. Kasunod noon ay ang malakas na pag-atungal ng nilalang at pagpagaspas ng mga pakpak na animoy may sumabit sa dulo ng bagakay bago yun bumagsak sa bubungan na yon. Sapul! Ano ka? Ingot naman ang aswang na yun, kuya. Alam mong may mga pangontra nang nakalagay, aba. Sumugod pa. Mabilis na tumayo si Dan habang nakatingala sa may bubungan. Sa loob ng bahay kasi sila nagiinuman ng gabing yon. Tumayo na rin ang asawa ko at hiningi ang itak nun. Akmang lalabas na sana sila ng bahay nang marinig naming sumigaw si Ira mula sa silid niya. Mabilis na tumakbo si Dan. Agaran namang kaming sumunod ni Carlos dito. Walang pag-alinlangang tinulak ng malakas ni Dan ang pintuan para mabuksan. Mabilis nitong nilapitan si Ira na kasalukuyang nakahandusay sa maiksaig nun. Ira, anong nangyari sa'yo? Sinabi ni Ira na masakit ang tiyan niya nun. Mabilis nang tumakbo palabas ng bahay ang binata at kinuha ang bagakay. Umikot ito sa likuran. Sumunod naman ang asawa ko dito at binilinan akong asikasuhin si Ira nun. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang ang malakas na sigawan sa likuran ng bahay. Matapos yon ay isang malakas na huni ang umaalingaw sa buong paligid. Pagkatapos nito ay bigla na lamang tumahimik. Kabado at natataranta naman akong inasikaso si Ira. Makaraan lamang ang ilang minuto ay kumalma na ang pananakit ng tiyan nito. Pinainom ko na rin siya ng maligamgam na tubig at pinahiran ko na ng langis ang kanyang tiyan. Ilang minuto pang nakalipas. Bumalik na sa loob ng bahay ang dalawa. Tinanong ko sila kung ano ang nangyari at bakit narinig ko silang nagtakbuhan kanina palayo yon. Tsaka ano yung narinig kong malakas na pag-atungal. Si Carlos nang nagkwento. Sinabi niyang natamaan umano nila ang nilalang. Kaya yun umatungal ng pagkalakas-lakas at bigla na lang tumakas. Mabuti na lamang at matalas ang pakiramdam ni Dan. Kaya't nalaman nila kung sino ang aswang
at natunugan kung saan ito nakatira. Pinuntahan ang bahay ng matanda at nang marating nila ang bahay na yon ay wala silang nadatnan kundi ang mga gamit lamang nito. Lingid sa kanilang kaalamang, nasa likuran na pala nila ang nilalang na yon. Sinugod umano sila at nasugatan si Dan. Ang asawa ko naman ay tumilapon sa may talahiban. Dali-daling tumayo ang asawa ko at sinugod ang nilalang na patuloy pa rin sa pakikipagbuno umano sa binata. Mabilis na pinulot ng asawa ko ang itak na tumilapon pagdamba sa kanya ng nilalang na yon. Matapos ay walang pagdadalawang isip na sinugod niya ito. Tinaga sa may likuran. Tila ba nasaktan umano ito at na makakuha ng pagkakataon ay mabilis umano yung tumakas. Hinayaan na lamang nila makaalis yon. Tutal ay sigurado na sila kung sino ito. Matapos kong marinig yon ay hindi ko maiwasang kilabutan. Nalaman ko ring naninirahan sa paanan ng bundok ang matanda at bagong tayo lamang ang kubong tinitirahan niya. Nang ibig sabihin lang ay bagong sulpot lamang o bagong salta lang ang matanda sa baryo. Ira, aayos ka na ba? Huwag ka mag-alala. Simula ngayon ay wala na mga gambala sa iyong aswang. Hindi na babalik yung aswang na dito sa baryo. Wika ni Dan. Masaya namang tumango ang dalaga at nagwikang ayos lamang ito. Pabirong binatukan naman ni Carlos si Dan dahil sa wala itong permiso sa kanya na hawakan ng kamay ni Ira. Kakamot-kamot ang binatang nagwika na kung pwede ba daw niyang ligawan si Ira noon. Handa daw siyang panagutan ng ipinagbubuntis ni Ira at ituturing niya umanong anak ang pinagbubuntis nito. Abat tingnan mo nga naman ang loko. Ngayon palang nakita ang kapatid ko tapos liligawan mo na. Gusto mong matulad dun sa aswang? Hindi naman sa ganun, Kuya Carlos. Kaya lang, unang tingin ko palang kay Ira, iba na yung tama eh. Gusto mong tamaan ka? Natakot bigla si Dan at sa pag-aakalang nagalit ang asawa ko sa kanya. Halos pigil ang hininga nito at hindi rin makapagsalita nun. Tagaktak ang pawis nito sa noo at parabang nahihinuha kung sa isip-isip ni Dan. Konting pagkakamali niya lang ay tiyak bibigwasan siya ng asawa ko. Pero noong tumawa si Carlos at sinabi niyang biro lang, saka pa lamang nakahinga ng maluwag ang binata. Sa paglipas nga ng mga araw at linggo ay wala nang nagagambalang aswang sa bahay namin. Umakyat na rin ng ligaw si Dan kay Ira. Pinapakita nitong seryoso siya at handang panagutan ng dinadala ng dalaga. Naging masaya na rin ako para kay Ira. Dahil sa kahit nadapa man sa unang pagmamahal ito, sinuwerte naman ito sa ikalawa.